Good morning mga kumarates, talaga namang totoo yung sinasabi nila na yung pera ay root of evil. Sino ba ang ayaw ng maraming pera? Pero syempre kung masyado na nga po tayong gahaman ay hindi na rin talaga maganda. Lahat naman tayo nangarap na magkaroon ng maraming pera. Pero ang problema nga doon ay kaya mong ipawala yung kaibigan mo tapos kumari mo pa. Kaya makikilala mo talaga yung isang tao pagdating sa utang. Sabi nga po doon sa napanood ko dahil number 2 nga po siya at gusto niya maging number 1 at para na rin mawala yung utang niya doon sa kaibigan niya. Nakakaloko nga doon kumarites, umatin pa nga siya ng lamay samantalang siya pala ang mastermind. Panood ko nga rin yung mga post niya sa TikTok at mukhang meron din naman siyang kaya at pera. Kaya lang kahit meron siyang pera ay hindi niya naisipang magbawas ng mga utang. Yung solusyon niya nga kumarites, ayun na lang talaga at ang mawala yung kaibigan niya. Nasa mindset din talaga ng mga tao kung paano nga po mawala yung mga utang. May nabasa nga po akong post, kung kumikita ka nga ng milyon pero yung 5,000 mong utang ay hindi mo kayang bayaran ay nasa mindset mo na talaga yung mali. Nasa pagpapasya ng iyong financial kung paano ka nga magbayad ng utang. Kasi kahit gaano pa kalaki yung kinita mo at hindi mo kayang magbayad ng utang, magulalaho lang yan ng parang bula. Is na magbawas ka ng pinagkakautangan mo hanggat may malaki nga hawak ng pera, abay nawala na lang iyon dahil hindi mo nga binayaran ang utang mo. Kaya nakadepende rin talaga sa tao kung makakabayad ka o hindi. Ito naman yun kumarites dahil based nga po sa experience ko, pag nagkakaroon nga pa ako ng pera at lalo na nga pag may extra ay ang inuuna ko ang ginagawa ay magbayad. Hanggang sa unti-unti ko nga pong nabayaran yung utang ko. Imbis na ibili ko ng kung ano-ano ay inuuna ko nga po talaga munang magbayad para makabawas nga po ng iisipin ko. Ang hindi pagbabayad ng utang kumarites ay may karma iyan. Hindi mo mararanasan yung tunay na saya sa iyong tagumpay dahil meron kang inagrabyado at hindi mo nga binayaran. Kaya ito lang talaga yung masasabi ko kumarites, kung may extra kayo at may utang kayo, unahin po talaga natin munang magbayad. Sa unti-unting pagbabayad ay matatapos din natin iyan. Kung wala pa tayong pambayad ay pwede naman tayong magsabi doon sa ating inutangan. Bigyan mo siya ng assurance na magbabayad ka at hindi mo siya iba-block char. Huwag din magalit kung sinisingil dahil natural lang yun kumarites dahil may utang nga. Hindi naman yun maniningil kung wala kang utang. Pero in the end, nakakatakot na rin talaga magtiwala kahit kaibigan mo pa yan o di kaya kumare. Kasan ko na nga po itong manok kanina at imamarinate ko lang ito. Gagawa nga pa ako ng fried chicken dahil talaga naman nung nakaraang araw ko pa gustong mag-ulam ng fried chicken. Itatabi ko na nga muna itong manok at i-marinate ko lang ito kahit mga 20 minutes. Gasan ko nga po itong lagayan ng toyo namin bago ako magsalin. At bago ko nga po itabi itong oyster ay pinunasan ko na muna. Ganito talaga ako kumarites, pinapaubos ko na muna yung mga ingredients bago nga po ako magsalin ulit. Para hindi nga po maghalo ang luma at bago.
maghugas at maglinis ng lababo, gagawa naman nga po ako ng breadings. Tindahan na nga po ako kumuha ng cornstarch, tsaka harina at tsaka itong crispy fry. Ang na nga po yung ginamit ko dahil gusto ko nga po yung medyo maanghang. Plahan ko nga rin po itong kumarites ng asin at tsaka paper na powder. Lalagay nga po ako ng kaunting bitchin. Haluin ko nga lang po ito hanggang sa mag-mix na nga po sila. Ito nga po yung gagawin nyo sa fried chicken ay talaga naman lahat ng part ay masarap. Mas maganda kasi pag maraming breadings ay makukot talaga lahat ng part ng chicken. Init na nga po ako ng kawali at nilagyan ko na nga rin po iyan ng mantika. At magkukot na nga muna ako habang nagpapainit pa ako ng mantika. Hindi lang talaga tindahan ang aking ginagawa dahil ako ay nag-aasikaso pa ng aming pagkain at naglilinis pa. Kaya kung minsan ay wala din talaga akong time sumagot sa mga message. Buti na lang talaga yung tindahan ko ay nasa loob lang ng aming bahay ay kaya ko nga rin pong bantayan iyon. Yan lang po yung lulutuin ko ngayon at bukas naman nga po yung kalahati. Mas makakatipid ka kasi pag buong manok na nga yung iyong bibilhin. At mas mura nga po iyon kaysa sa yung nakahiwa na nga po kaagad. After ko nga pong makoat lahat ay dinodouble coat ko pa nga ito. Lahat talaga ay meron ngang breedings. Ito naman nga kumarites pagkatapos ko dito ay mainit na nga rin po yung mantika kaya diretso ko na nga rin po ito luto. Bago yun ay maghuhugas na nga muna ako ng kamay. Bago ako maghugas at mag-asikaso ng aming ulam ay nakapagsaing na nga rin po ako. Pag nanay ka talaga ay kailangan mong mag-multitasking para makaluto tayo ng ulam at makagawa pa ng gawaing bahay. Dahil mainit na nga po itong ating mantika, ayan, diretso prito ko na nga rin po itong aking ginawa na fried chicken. Kasi inyo kumarites na maliban sa crispy at malambot nga pa yung ating chicken ay masarap din ito. So, ayun lang naman ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.